sabi ni Jesus, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Ano yung ginawa ni Samuel kay David? Samuel anointed David. Okay? Sabi ni Jesus, because He has anointed me. Anong trabaho ngayon? To preach the gospel to the poor. So inaantay pala ng mga poor na maabot sila ng gospel ng mga inanoint ng Lord. Sino yung mga yun? Tayo. Amen. Hello, dyan na kayo? Amen. Tayo, bawat isa sa atin, we are a royal priesthood, a holy nation, a chosen generation, sabi ng Peter. Tayo yung inaasahan na maabot ng salita ng Diyos yung mga taong bagsak sa buhay. Hello, andyan kayo. Amen? Amen. So yun yung ministry ni David that time, yun din yung nakita ng mga tao kay David. Kaya kahit pumunta sa kuweba, sumusunod sila. Okay? He has sent me, sabi niya, to heal the broken-hearted. O, mo, broken-hearted kang noon. Tapos pinagalingan ni Lord. So ang ministry mo ngayon, to heal, no? To share to the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, yung mga inaapi, katulad yung mga sumusunod kay David, di ba? Mga api, mga lubog sa utang, di ba? Eh ano pwede kong ibigay sa kanila, pastor? Wala rin naman akong pera. E di ibahagi mo yung kakontentuhan, yung kagalakan na mayroon sa'yo, na mula sa kanino? Sa banal na Espiritu. Pag hindi nakuha ng mga tao yon, hindi sila makaka-recover. Hello? Naranasan nyo na. Diba? Pag may problema, lalo sa pera, lalapit sa'yo. Pag sinabi mo wala kang pera, anong gagawin? Iiwanan ka. Diba? Pero kapag nabahaginan mo ng Word of God na ipaunawa mo si Jesus Christ, kahit bagsak pa yan sa utang, nauunawaan yan unti-unti at pinagpe-pray mo, maya-maya magugulat ka, next na Bible study, nandun na naman. Pero pag ang habol niya lang talaga pera, hindi na babalik. Naunawaan po natin mga kapatid. Yun yung dahilan kaya sumusunod sila kay David. Sabi nila, hindi na ito eh. Hindi ito yung, alam mo namin, pinili ito. Hindi man siya ang hari ngayon, pero pinili siya ng Diyos. Naniniwala kami, kapag sumunod kami dito, darating ang araw, may mangyayari sa buhay namin. Amen? Amen. Pero hindi para i-glorify si David kasi sabi ni Jesus, sige pakitagalog mo. Ay sorry, meron pa pala sa baba. Taas ulit. To proclaim the acceptable year of the Lord. Sige, ate. Okay? Tagalog. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sabi ni Jesus. Very bold na sinabi niya yan. Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Every human being, lahat ng tao, kailangan magkaroon sila ng time na makarinig sila ng Word of God kasi kailangan ng tao ng salvation. Amen? Amen. Amen? So, balik tayo kay David, ano? Medyo kinoconnect ko lang yung ministry ni David noon. Bakit siya sinusundan ng mga tao at yung ministry ng Lord, bakit sumusunod din ang mga tao kay Jesus Christ? At bakit ang mga tao dapat sumusunod din? Ano? Hanggang ngayon sa Word of God. Amen? Amen. Okay, praise God. Tuloy po tayo, ate. Ano yung una? May dahilan ng Diyos. Ano? Number 2, the God we call in the sheepfold or kingdom is also the God in the cave. Amen? Amen. So kung si David, nung time na nag-worship siya kay God, kay Yahweh, habang binabantayan niya mga tupa niya, nararamdaman niya yung presensya ng Panginoon. Pag may darating na mga lion, at saka bear, pag makikipagbakbakan siya doon, nararamdaman niya yung strength na nagmumula sa Lord habang nandun siya sa sheepfold. Yun yung pagbabantay niya sa mga tupa. Libo-libo po ang binabantayan ni David na tupa. Hindi lang po ito pa 5-5 tupa lang. Hindi katulad ngayon na magpastol ka. Pag 2 kambing, pastol ka na. Si David, libo po yung iniiwan ng mga kapatid niya sa kanya habang siya ay, yung mga kapatid niya nakikipaglaban sa mga Pilisteo, naiwan si David doon. Libo po yung binabantay niya. Pero yung presensya ng Lord na nagbibigay sa kanya ng katiyagaan, yung presensya ng Lord na nagbibigay sa kanya ng lakas para makalaban itong mga leon at mga oso, yung pala inihahanda siya ng Panginoon, nakakalabanin sino? Si Goliath. Kaya sisiw na lang, di ba? Pagdampot ng bato, tirador si Goliath, tumba. Yung Diyos na kinakausap mo habang ikaw ay nasa gawain, ang Diyos na kinakausap mo pag ikaw ay nasa bahay,
Kapag ka ikaw ay nailagay sa isang mabigat na sitwasyon, mabigat na lugar, pag tumawag ka kay Lord, sa kahit saang lugar, kaya niyang tugunin ka. Amen? Naunawaan po natin, call unto me, sabi ng Lord, di ba? Okay, magpupuntahan natin yung verse na yan mamaya. Katulad ng nangyari kay Daniel, sino pa? Si Jonas, si Joseph. Anong common sa apat na yan? Merong part sa buhay nila na madilim talaga, na mabigat. Tignan ninyo, no? May mga picture dyan. Si Joseph, anong ginawa kay Joseph? Itinapon ng kanyang mga kapatid sa bangin, di ba? Sa balon, at ibinenta. Mabigat yun. Di ba? Favorite siya ng kanyang ama, pero dumating sa point ng buhay niya na kailangan niyang daanan yon. Pag hindi niya dinaanan yon, hindi siya magiging gobernador ng Ehipto. Wala namang sinabi sa Bible na hindi siya dumaan dyan. Dumaan at dumaan talaga si Joseph yan. Kaya titignan mo yung sitwasyon mo ngayon. Bakit ako nandito? Maaaring may tinuturo ang Lord eh. Amen? Amen. Maaaring may pinapagawa sa'yo dyan. Kailangan mong gawin o tapusin. Pag nakagraduate ka dyan, sigurado, ipopromote ka na ng Panginoon. Amen? Sabihin mo, Lord, susunod na ako. Diba? Amen? Okay, si Daniel, walang ginagawang masama. Di ba? Kailangan lang sabi, sambahin si Nebuchadnezzar, yung kanyang ribulto. So hindi ginawa ni Daniel, pinanindigan niya. Kasama yung 3 kaibigan niya. Walang maibintang na mali kay Daniel. Wala talaga silang makita. Kaya lang nung nagbaba, sino ba yun? Si Cyrus? Sino yung leader ng Babylon? Ang sinabi, kinakailangan ay luluhod, doon sa kay Nebuchadnezzar. Sabi ng mga naghahanap ng mali. Minsan kasi may mga ganyang tao, hahanapan ka ng pagbibintangan ka kahit wala kang ginagawang mali. Naranasan ni Daniel yan. Di ba? Sabi niya, Panginoon, tingnan niyo si Daniel. Sabi nila doon sa boss nila, di ba? Yan nagdadasal. Ayaw sambahin yung pinapagawa. Di ba? Kailangan gawin ni Daniel yon kasi yung Diyos niya, gusto niya makilala ng mga tao. Di bali na, kahit na anong gawin sa akin, basta ako, sasambahin ko ang Diyos ko. Naunawan po natin mga kapatid. Minsan kasi, ang lakas ng hatak ng mundo para mag-compromise ka, pero kailangan piliin mo yon. Pero nung pinili ni Daniel yon, dinala pa siya sa kuweba ng leon. Ang hirap, Patay talaga dapat si Daniel doon. Pero ang Diyos, di ba, isinara niya ang mga bibig ng mga leon para hindi siya galawin. Kaya paggising nung hari nung time na yon, Daniel, gising ka ba? Buhay ka ba? Opo, gising po. Buhay po ako. Pati yung na yon, sumamba kay Yahweh. Pinuno na yon. Palakpakan natin si Lord. Amen? Amen. Tingnan ninyo, pag-aralan ninyo, maaaring nilalagay ka sa ganong sitwasyon para ipakilala mo din si Lord. Amen. Di ba? Si Jonas, may malaking isda. Sa kakulitan naman ito, sinubo ng malaking isda. Dinala sa malalim, maaaring namatay siya doon. Pero binuhay ulit siya ng Lord, di ba? Iniluwa, dinala sa Ninive, ipinangaral ang Word of God. Madilim din yon, lugar na yon. At ito ngayon si David, yung Adulam, yung kuweba na yan. Isang hari, tapos pupunta sa kuweba. Pero nakakatuwa, kahit nasa kuweba, pinupuntahan siya ng mga tao. Ang nakaka-amaze, sa part na yun, nakakamangha. Anong meron kay David? Di ba? Tsaka isipin mo kung ikaw si David, anong may bibigay ko sa mga to? Di ba? Wala naman ako sa kaharian ko. Di ba? Pero doon yung anointing. Amen? Amen. Nandun yung anointing. Yun yung pwede niyang ipagmalaki, yun yung pwede niyang ipasa, Yun yung pwede niyang ang tawag doon, i-offer doon sa mga tao. Tingnan nyo dito lang. Si Peter, nung wala na si Lord, di ba, nung nangangaral sila sa templo, di ba may nanlimos? Ang sadya nung manlilimos sa Book of Acts, manghingi. Di ba? Pero ang sabi ni Peter, ginto o pilak, wala ako. Yung hinahanap mo, wala sa akin. I-connectan ninyo si Peter at si David. Pero ang meron sa akin, in the name of Jesus Christ, tumayo ka, lumakad ka. Kailangan mong sabihin si Jesus, kailangan mong sabihin yung power niya para mga tao matuto din silang
tumawag sa Kanya. Amen? Amen. Amen? Okay, praise the Lord. Okay? Tuloy po tayo. Okay. Am I a God near at hand? Sabi ng Jeremiah, no? Says the Lord. And not a God afar off. Ako ba ay Diyos na malayo? Can anyone hide himself in secret places? O kahit sa kuweba? Hindi ka makakapagtago, ano? So I shall not see him, says the Lord. Hindi kaya pwedeng tugunin ko rin yung panalangin mo kapag ka nandyan ka ngayon sa sitwasyon na yan? Malayo ba ako? Parang yan ang sinasabi ng Lord, ano? Do not I feel heaven and the earth? Di ba pinupuno ko ng aking presensya yung buong mundo, yung langit? Kasi ako naman ang may gawa niyan. Hindi ko kaya kayang tugunin yung panalangin mo kapag sinusubo ka ng problema na parang si Jonas? Kapag ka ikaw ay itinapon sa malalim na parte katulad ni Joseph? Hindi kaya kung iahon ka dyan? Sino naniniwala na kaya tayong iahon ng Lord? Amen? Amen. Praise the Lord. Ano? Tagalog. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar lang. Huwag mo sabihin, andito si Holy Spirit sa bahay ko. Sa bahay ni Sir Mario, wala. Hindi mo pwede sabihin yun, di ba? Kasi ang linaw ng sinabi ng Lord, nasa lahat ng dako. Banal itong bahay ko, yung bahay mo, banal-banalan. No. Di ba? As long as a Christian calling unto Jesus, may relationship kay Lord, God is with us. God is in your hearts. Amen? Nananahan siya sa ating mga puso. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar sa langit at sa lupa. Kuweba ba yan? Sa ibang bansa ba yan? Diba? Hindi ka ba pwedeng magpuri din sa ibang bansa katulad ng ginagawa mo dito? Baka mamaya may mga foreigner doon. Pag nakita nila kung paano ka mag-worship sa Diyos mo, wow, pwede pala yun. Pwede kayang gayahin ko din. Malala mo, susunod din sa'yo, di ba? Amen. Sa trabaho mo, hindi lang dito sa church na, o kaya, ito, no, nakakalungkot minsan isipin eh. Sa bahay, pagkakain, nagpe-pray. Pero pag nasa mall, maraming lamesa, maraming tao, amen. Ayan, hello, aminin, di ba? May mga times na gano'n, no, na-challenge yung faith natin. Pero dapat hindi natin kinakahiya si Lord. Amen. Dapat anywhere, di ba? Everywhere. Let the name of Jesus Christ be preached. Amen. Kahit sa kulungan, kahit sa kabundukan o sa mga isla, mga liblib na lugar, kailangan talaga, sabi nga ng, di ba? There's no name higher. Ano yun sabi? Isa sa Philippians ba yun? Sa ibaba ng langit at sa ibabaw ng lupa, ang pangalan ni Jesus dapat may pangaral. Nasaan ba tayo? Ba dito sa lupa? Di dapat pangalan ni Jesus ang maging sikat talaga, no? Praise God.